Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod muli sa mga watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayuwaga Pilipinas, mayuwaga Western Visayas. Sudad probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di gaman gabahin sang kalibutan nagahatag kami sang katawran. Mayong aga, good morning sa inyong atanan. Mga biyan, welcome sa isa naman kilisyon sang pagpalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Adlaw katagaron sang Lunes, Hunyo 16 tuwing 2025. Ikatatlo sa limatanan ka Lunes karon nga bulan sang Hunyo tuwing 2025. Subong mga biyan, ang labing unang adlaw sang academic year 2025-2026, partikular sa mga pampubliko nga bulutuan sa bugos nga Pilipinas. Amos lang back to school sa atong sining nga mga kabataan, sa atong mga ginikanan na aga pa nagbugtaw para magdulong kag mag-preparar sa mga panyaga pati na sa mga balon sa ila sining kabataan. Good morning, good morning, good morning. Sa mga driver nga nagsugat dulong sa atong sining nga mga chikiting at sa tanan ng mga estudyante, mayong agagid sa inyong tanan. Abiyan, mangin kaupo ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyong alagad, JP Hervas. Sa atong pagpalagad, subong iyang aga, nakip sa atong pag-istoryahan. Magluwas sa update sa pagbukas ng klase sa bungad lao sang Lunes. Istoryahan taman mga biyan ang hanungod sa inflation rate sang Western Visayas sang nagligad iyang Mayo. Kinakalipay naton nga ipalabot sa inyo nga padayon ng pagdubo sang inflation sang rehiyon sa samtang nakipman sa aton sining pagtalakayon sa kanginan ang pagpauli na sa ilang mga pulian sa mga internally displaced person o IDPs sa bahin sang La Carlota City sa Negros Occidental. Pakod sa kinalauman pagbalik niya sa mga klase sa mga adlaw sang Lunes sang nagligad nga Biyernes pa lang mabiyan ang mga kultura naton ng mga IDPs sa do nagatender mga biyan sa mga evacuation center nga hamtang sa sulod sa mga bulutuan. Ang nagpauli na sila tag sa mga pulian apang those living outside or within sa 6-kilometer permanent danger zone ang ginasaylo temporaryo mga biyan sa evacuation center sa syudad sa La Carlota. Ang istoryahan taman mga biyan sa itong mapagpangalagan. Ang
ining kumpirmado na nga kaso sang monkeypox sa Bacolod City. Ano walang parugyan sa Bacolod City government? Kamusta na ang kondisyon sang sining labing unang confirmed case sang mpox sa Bacolod. Inaampila sa aton sining pagtalakayon aton nga pagpakalaga diya sa subong Hunyo 16. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita, mag-check kita ng mga biyan sa latest update sa lakat sang panahon. Kamusta naton sa Pag-asa Iloilo ang lauman nga panempo sa mga adlaw sang Lunes. Maging maulanon bala ang subong nga semana. Nabayara bala sang low pressure area nga posible mangin bagyo. Nga ginabantayan karon ang Pag-asa Iloilo. Inaang hibalaw naton mga biyanaw sa hindi lamang malugay. Standby sa aton sa nga pagpangalagan. Magakuha kita sang latest update upod ng Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 na sa aga. Sa sining oras, magkuha kita sa latest update sa lakat ng panahon. Kaupod natin sa piyak na linya, we have Ma'am Leonor Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, good morning. Good morning man sa tanan. Amoy ning aton latest weather update para sa subong adlaw Monday, June 16, 2025. Intertropical Convergence Zone or ITCZ nag-a-affect sa may Mindanao. Easterlies naman nag-affect sa may Visayas and the eastern section of Luzon. Samtang din naman sa Western Visayas, maka-experience kita sa magalumon ng kalangitan, may mga scattered na papulan, pangalatog panagog, tugas ng easterlies. Mahina, tugtog makasarangan naman ang hangin natin diri sa Western Visayas nga magahalin sa direksyon southeast to south, nga magadalas ang makanay tugtog makasarang na pagbalod ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kami ng 5:28 AM kag magatunod din 6:13 PM karon sa hapon. Kagamay ning atong latest weather update halin diri sa Iloilo Double Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Leonor, shall we expect nga ang semana karon maging kasubong sa nagdigan nga semanang masamigid ang pag-ulan, particularly sa adlaw sang hapon kag kagabihon? Kamagan sir. Shall we expect, ma'am, nga ang panyempo sa buong semana mangin pareho sa nagdigad nga mangin maulanon, especially kung hapon kag kagabihon? Yes sir, ang expect kita sa buong adlaw. Mainit ug bapaang sa aga kag sa hapon ang more chance of or dako ang chance nga maulan. So then sir, for this week, based sa nga weather outlook, ano man sir, generally for weather kita. I see. Ma'am, may ara ba na sa low pressure area with outside Philippine Area of Responsibility nga nasiplatan ang Pag-asa Iloilo nga posible magsulod nga kamangin sa kabagyo sa mga sunod ginadaw? So far, wala man kita sa weather disturbance nga na-observe or nasiplatan sa ating susulod or sa sagwa ng ating Philippine Area of Responsibility. It's good to know, good ma'am, no? Last lang imo sining nga mensahe, especially sa aton sining nga mga ginikanan, especially nga subong adlaw, liwat na nga nagpanumbalik ang klase sa aton sining nga mga bulutuhan. Para sa mga ginikanan natin, sir, sa ating mga students, magdala lang sa ating nga payong, protection sa papalit-palit ng pangyambot, mainit o particular sa mag-ulan na then ang magbalance ng tubig para mag-stay hydrated. For your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat kag padayon. Okay, man. There you have it, Mabian. Latest updates sa lakat ng panahon kidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. So generally, fair weather condition ang magapangibabaw subong nga semana diri sa Western Visayas.
Pero kung angay sa nagdigan mga biyan, posible sa gihapon ang mga isolated nga mga pag-ulan, especially sa tion sang hapon kag kagabihon. Mapaang sa aga kag maulanon sa hapon. Alas 9:14 na sa aga. Sa sininga oras mga biyan, magsugod kita sa pagbaton sa mga balita gikan sa aton kaupdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Unahon naton mga biyan ang update coming from DepEd Western Visayas. Pagpa-enroll sa kabataan sa school year 2025-2026, nagpadayon ilang ka manunudo nagpanumdum sa mga ginikanan na magpa-enroll sa ilang kabataan. Ang detalye sa balita sa live report sa aton Education Beat Reporter Lodi Marian Gray Saraniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Apisar na nga nag-umpisa na no ang aton nga school year 2025 to 2026 subong nga Lunes, June 16 no. Pwede pa sa gihapon makapahingagaw pa enroll ang pila naton dira ka mga ginikanan o kon mga guardian nga ti wala pa nila napa-enroll ang ila kabataan. According diri no sa aton nga Department of Education, pwede pa makabato no ang mga buluthuan naton sa mga enrollees despite nga ti subong nga adlaw ang first day of classes. Talalo pang doon biyan no sa paglibot naton sa pila ka mga buluthuan diri sa syudad sang Iloilo, may pila ka mga schools no nga ti wala pa nalabot ang ilang nga target number of enrollees subong nga school year bago nga ti may pila pa sa mga ginikanan no ang wala pa sa gihapon nakapa-enroll sang ila kabataan. So gimpamangkot naton Lods no until when ini siya no magabaton sang enrollees no ang aton man nga mga buluthuan. According diri kay Sir Hernan Escolar Jr. ang aton no nga tagpamaba sa DepEd Region 6 wala pa sang specific nga date no kung until when kutob na lang no ang aton nga pagbaton sa mga enrollees nato for this school year. Pero as much as possible subong Lods no nga semana or subong nga adlaw dapat na mahingagaw na gid pa-enroll ang ilaman nga kabataan. Sandig diri sa datos ang aton nga kaina no nga school Lods no nga ginabisitahan kaina ang Rizal Elementary School. Target nila Lods nga may enrollees sila nga 2,100 pero as of today 1,900 plus pa lang ang nakapa-enroll nga estudyante. So ginalauman nila Lods no nga subong nga adlaw or until Friday no magasigi pagid ni kadto or sige pa no sa or magasigi pa ang bulutong sa pagbaton sang enrollees nila sa para sa panibag-o naton nga school year. Yani bala Lods no ipabati naton ang interview naton no sa kaina no kay Sir Ives Galargano, ang Master Teacher 2 sa Rizal Elementary School. Pila sa mga pahanumdum niya Lods no sa mga learners naton, sa mga ginikanan naton sa first day naman niya sang klase. For this year ng bago nating regional director Kisito Eco is to strengthen yung numeracy and literacy natin dito sa Rizal Elementary School. Sir, any reminder sa mga iliwatan na natin Lods no ining interview man naton with Sir Ives no kaina dito no sa Rizal Elementary School. Ato nga school year 2025 to 2026, any reminder sa mga learners naton diri sa Rizal Elementary School? Ang reminders no mga bataan nag-eskwela sa elementary school no just come on time. And then study hard no sa pagtuon. Tapos hindi ang ginila sa kwarto o sa malibot. Invite na sa mga nila, mga balatian. No? And then, healthy foods ng ilang mga kinakaon mula during recess time. Then, just do your best no, in studying so that ma-achieve natin ang gusto natin no, kakabuhin natin. Especially kung arating na sa formative years. Kaya kung pinaka-crucial ang grades 1 to 3, ang reading and at the same time ang numeracy nila pag nila sa mathematics nila. Yes. As we all know, ang Philippines nung doon sa below ang mathematics nila ang reading. So there you have it Lods no ang kabay lang sa reminders ni Sir Ives no sa mga estudyante na mga
ginika naman nato no dira sa Rizal Elementary School. So according sa iya no, do your best lang kuno lods no, kag i-maintain man nato no ang cleanliness, and at the same time pasang karon man sang bulutuan no ang literacy and numeracy isa man ini lods sa ginakampanya subong sang ating nga DepEd Western Visayas no nga pagatutukan no back to basics kumbaga lods no sa pag-isip kag sa pagbasa sang aton nga mga estudyante. So same true ini no ang pahayag sang pila naton nga mga bulutuan diri man sa Iloilo City lods. Lods, sa imo nga pagbisita kay na sa mga bultuan, kamusta so far ang sitwasyon sa unang adlaw sa academic year 2025-2026? Yes. Kay na lods aga pa kita no naglibot dito kaina kag aga pa mga mga estudyante naton kag ginikanan no nga nagpadulong sa aton nga mga bulutuan. Antes kaina lods nag-umpisa no ang klase, may ara na ginhiwat no nga flag raising ceremony sa aton no nga mga gym dira sa mga bulutuan no kag makita naton lods no tamaan ka energetic sang aton nga mga estudyante siguro kay di nakapahuway less than or malapit duha ka bulan ang aton nga mga estudyante, that's why nga naka-recharge. And same true sa aton nga mga ginikanan no mga balon sa ilang kabataan gina-check din kaina, may ara pa dito kaina no nga nanay no nga ginarimay ng iya bata sang iya payong kiti kaina sang aga nagulan diri sa aton sa syudad sang Iloilo. So isa man ini sa mga reminders sang ilang ginikanan no nga dalon or hindi pagdulaon ang ilang payong sa ilaman nga eskwelahan. So anak makita naton kaina or makita naton subong no sa aton nga Facebook Live ang pila sa mga ginikanan nga ginupdan gid ang ila kabataan no, sa first day of classes. Lakas maka good vibes ang ining mga sitwasyon karon sa mga bulutuan kay magluwas nga excited ang mga chikiting, excited man lo sang ila sa mga ginikanan sa liwat kapag parumbalik sang klase. Kung ito magsalos after COVID pandemic, ini ang labing una nga Hunyo to pa ang aton sining opening of classes. Yes, correct. In that lods no, there was a time nga naka-August nga ni kita lods no sang opening of classes naton no, and even no sa per month na no nag-umpisa. So ini lods no ang paghalin naton lods sa bulan sang Hunyo, isa man ini no sa sabat sa clamor sa mga ginikanan naton mga manunudlo kiti sa mga tinaligdan nga school year, even during summer mainit lods may ara sa gihapon sang klase. So iban ini sa ila nagpatuman sang modular sang distance learning because mas mainit nga panahon. Pero ini lods no ang pagbaylo nato sa bunga tuig or ang paghalin sang earlier date or earlier month no sa pagbukas sang klase isa ini sa sabat sa clamor sang aton nga mga ginikanan nga mainit ang tiempo. Kag kainalods no dito sa Andres Bonifacio Integrated School, gipamangkot ato ka inalods no nga ano ang mode of learning. So sa gihapon magapatuman sila lods no sang shifting of classes kiti kulang ang ilang school building. So according diri ka ina sa aton man nga na interview lods, may ara kita sang sa ilang shifting no 6 AM to 12 noon. Ang klase is halin sa kindergarten to grade 3 and grade 9 and 10. Samtang sa hapon naman no halin sa 12 noon to 5:30 PM ang klase naman iya sa grade 4 to 6 and 7 and 8. Iniya shifting of classes bangod nga kulang ang ilaman nga school building kag last time was no emphasize man nato no nga kinahanglan diri ma-make sure ang safety sang aton nga mga estudyante kiti kaagahon pa alas 6 aga dason mi ara sa hapon 5:30 PM. So paano diri ma-make sure sa bulutuan ang security and safety sang aton nga mga estudyante. So according diri sa bulutuan mi ara sila lods no nga or nag-top sila sa aton nga PNP and at the same time sa aton man nga city government to help no sa pag dumala sang lakat sang trapiko dira no sa gwa sang bulutuan and at the same time sang safety sa pagpauli man sa mga estudyante kiti mi ara kita malapit ka substation sa Andres Bonifacio Integrated School kag dako gid ang bulig sini no para sa safety sang mga estudyante. Lods, kung 6 to 12 ang ila sini nga klase, ano ni man adjusted, compressed man ang schedule sa mga kada subject kada tudlo sa mga estudyante o kung after nila iya sa nga 6 to 12 may ara pagid nga blended nga learning sa hapon. Yes, amo ina lods ang pila sa ginapatuman no, sa mga schools naton nga sa aga face to face sa hapon modular
ang mode sang ila nga pagtuon. So ini-launch nga tikang para nga ti ma-address man nato no ang ining kakulang sang aton nga classroom, and despite nakakulang sa classroom padayon sa gihapon ang ilaya nga pagtuon. I ask you that kaya tinuyo ka ano man o kabudlay man sa mga estudyante nga sa anong ka oras straight gid ang iya sa iya nga pagtuon. So kinahanglan man nila mag-recess or snacks no parang may unod ang ila sini nga mga chance. So it's good to know nga after sang ila sini nga face-to-face classes may palagas magid nga virtual learning para nga hindi man masobrahan o too compressed ang aton sini nga pagtuon sa mga estudyante. Yes, kainalods pag sulod nato dito sa Andres Bonifacio Integrated School. Napatian nato ng isa sa ginikanan nga nagpamangkot sa manunudlo. Sir, aga klase subong sang akon estudyante. So buol silingon nga ti mi ara gid man sang shifting dito no sa nasambit nga bulutuan kiti halin ini sa lain nga schedule ang iya bata last year nagbag-o naman subong nga tuig. So amo inilods ang pila sa ginapatuman hindi lang diri sa schools no sa syudad sa Iloilo but even sa iba naton nga mga schools diri sa Western Visayas nagapatuman sa nga modular no hindi lang bangod sa kakulang sa klase but in times no sang calamities. I see. Lods, I don't know if na-raise ni sa DepEd region no kasi kung basihan natin previously do kanubo man siyang enrollment compared sa mga previous school year, pero how come nga kumbaga nabuhinan o kung nagkakulang kita sa mga classroom? Correct, and Lods, no, isa na sa mga palamangkutano naton kiti during the pandemic, Lods, may iban sa mga estudyante naton nga dito nag-enroll sa iban nga region and right after pandemic nagbalalik sila diri sa aton sa region 6 isa man actually no sa gimpamangkot naton nga nagkulang kita kun bihada no sa mga classrooms naton inabangon nga may mga ginikanan kita nga they prefer nga diri naman mas pila ang ilang kabataan. And by the way gali Lods no for this school year 8 na lang ang bilin sa aton diri nga schools division offices kiti ang aton nga mga SDOs sa Negros Occidental kag sa Bacolod City under na sila no sa NIR. So bilin na lang diri subong sa aton SDO Aklan, Antique, Capiz, Rojas City, Iloilo City, Pasig City, and ang SDO Guimaras. I see. So kabay no with this fewer number of SDO sa aton sining DepEd Western Visayas mas matutukan gid ang kinahanglanon sa aton sining nga mga estudyante particularly ang kakulang sa classroom kag subong man no mga manunudlo kay we all know no although sa karon no we appreciate the DepEd kay isa gid ini sa ginatutukan no si dalom sa administrasyon sa aton sining nga presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-hire sa dugang mga manunudlo kag at the same time sa mga dugang nga mga personnel to cater naman sa mga admin staff no sa kada bulutuan. Yes, correct. And Lods no like for example sa SDO Iloilo nato makita naton Lods no nga gina-post dira sa page nila no nga hiring no for personnel sa nga atong DepEd manunudlo man or even no sa administrative side gina-post ina no sa pila naton nga mga Facebook pages sa mga schools division offices naton and sakto ina Lods no para nga maka-concentrate na ang atong nga mga manunudlo man no sa ilang nga pagtudlo instead of working no sa administrative side. Malaboy sa matlod sa imo sini nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alas 9:27 na sa aga mga biyan sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. O yun mga biyan ha, sa gihapon padayon na pagbaton sa mga bulutuan diri sa Western Visayas. Sa mga late enrollees para sa academic year 2025-2026 sa mga ginikanan nga wala pa nakapenroll sa ila sining mga estudyante. Hindi na magduwa-duwa sa pagpadulong sa mga ulot klasihan o sa mga bulutuan para i-enroll ang inyo sining nga mga estudyante. Importante gid ang pagtuon sa inyo siniya nga mga kabataan. Rason nga bisan masako kabay pa inyo nga mapangitaan sa pamaagi na sila ang mapa-enroll ka mapa-eskwela subong yang school year 2025-2026. Sa mga problema pa sa ila sining mga school supplies. All time will come. Kabakagi kita na sa inyo ng mga kinahanglanon.
Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:29 sa aga, from education to health. Kita mga biyan, sining oras magakuha ng mga ang update sa monkeypox sa sudad sang Iloilo. Task Force Monkeypox gintukod. Ang detalye sa balita sa live report ni Jedel Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Good morning. May arasang patukod ka Interagency Task Force ang Iloilo City Government JAPE nga magamonitor sa monkeypox cases sa syudad sang Iloilo paagi sa Executive Order number 047 series of 2025 nga ginapirmahan ni Mayor Jerry Treñas. Ang monkeypox task force ginatapuan ini isang nagkalain-lain ng mga agencies sang city government. Si Mayor Jerry Treñas amo ang chairman, vice chairperson sanday Dr. Mary Ann Diaz sang City Health Office, City Councilor Alan Saldivar nga chairman sang Committee on Health sang Sangguniang Panglungsod. Miyembro diri amo ang City Disaster Risk Reduction Management Office, City Engineers Office, Public Information Office, GSO, Legal Team sang City Mayor's Office, Office of the City Administrator, DILG Iloilo City, City DOH Office, CSWDO, City Veterinary, TEPED, ICPO kag BFP Iloilo City. So ang katuyuan sini JAPE para nga mas mapasangkad pa ang monitoring sa aton siniya nga Iloilo City Government sa pag-monitor sa mga kaso sang monkeypox diri sa may syudad sang Iloilo. Kag sini nga simana ginalauman ang pagpagwa sang dugang nga mga resulta sang RITM JAPE sa anom ka mga suspected cases nga ginpadala ang ila sini nga specimen dito sa may bahin sa Metro Manila ang nagahulat sa resulta sang confirmatory test kung positive sila or hindi. Sa datos ng CHO as of now, mayara sing anom sa gyapon ka confirmed cases sa monkeypox sa syudad sa Iloilo, anom ang suspected kag isa ang fully recovered. So in total, ang reported monkeypox cases naton is 12. Anom ang positibo, anom ang suspected, kag isa ang fully recovered JAPE nga mga pasyente nato no diri sa may bahin sa syudad sang Iloilo. Diyan kahatag sila update kung local transmission ginwan pala kung as to paglaton-laton sa sining mpox case diri sa syudad. Kung tanaw naton base sa mga sintomas, may mga kaso na kita JAPE nga hindi halin sa contact tracing o kung hindi direct contact sa mga una nagpositibo. Pero by definition, hindi makahambal pa officially makadeclare ang Department of Health nga may local transmission kita. Kagagin patag ni Dr. Mary Ann Diaz nga ang sistema gali subong JAPE, any information, press release nga ipagwa sa isa ka local government unit, halimbawa Iloilo City, Bacolod City, may ara naman, tanan ina may approval sang Department of Health. So dapat ang pag-uwi na ipagwa ng impormasyon, i-consult inaanay sa DOH, kag amo lang na ang maaprubahan sa DOH, amo nang ipagwa nila. So amo na subong ka, kung manotice nimo nga madamo sa mga media organization subong, ang nagapangusisa, nagapangutkot sa Department of Health, kasunod sa sining protocols ng ila sining nga ginapatuman. So halimbawa, kung nanulanda ang ipagwa, address, age, location sang mga facilities sa diin hamtang amang monkeypox, tama kalimitado JAPE ang pahayag sa aton siniya nga Department of Health. So sa part sang CHO wala pa sang official gid nga pahayag nga may local transmission, although nga kung basihan ang infection, ang transmission JAPE, ang pinakaulihi ito ang duwa daw new cases gito. Hindi ito halin sa gin-contact trace ng mga pasyente JAPE. Kabay pa sa aton sining DOH, no, well, we understand the process kag isang ila sila iyang sistema. Kabay pa nga magadasig-dasig man ang ila sila nga pagulag ning siniyanta kag nahang pangtayid no ang mga sentimento sa aton mga kopdanan sa private media. Iti ila ni as much as possible makahatag man siyang giya kag nakaigong impormasyon sa aton sini nga mga tagplamati. Pero
again, no, limitado lang ang mahatag karon nga mga updates bangod kung kaysa medyo mabudlay kagadugay gid sa approval sa impormasyon sa DOH. Tigay ang mga local counterpart no sang LGU naton mga city health officer naton bound gid sila sa approval kag consultation sa mataas nga pamunuan sang DOH bago magpagawa sang release. So balantayan man subong nga semana, Jape, kay tina-send na to ang letter request ang Iloilo City Government na kung pwede i-activate ang molecular laboratory kay kumbaga kadugay, no? may personnel da pero gamay man lang ang obra nila na kay wala na sang COVID-19 testing. May ara gid, may ara man nga COVID-19 testing pero sa una compared before medyo thousands limited of lang, specimen kaya sa molecular laboratory. Minimal na lang ni ang COVID. Subong silang ni Mayor Jerry Tenyas tagain nyo kami blas ang authorization nga buksan ining molecular laboratory para kabulig ta padasig sang pagwa sang resulta. So ginabantayan ina kung anong mangin reply sang Department of Health, kung aprobahan o kung hindi o kung anong paathag nila, balantayan man ina ang feedback kay hindi man pwedeng after receive wala sang feedback kay ginadalian nina subong ya sang Iloilo City Government kay suno sa kay Mayor Jerry Tenyas nga kung pasugtan ang molecular lab nga mag-operate sang monkeypox testing tingya libre patigayon nato na hindi lang sa taga-syudad sa Iloilo pati mga neighboring provinces maka-avail. So may kung mayara suspected sa Capiz, Antique o kung Guimaras, dalaan nyo di sa molecular lab kay i-test nato nina sang libre. Suno sa aton siniyang syudad sang Iloilo. Kay early detection will prevent us from further damage, no? Kaya iniisa man sa na duso karon sa aton sining alkalde kagabay, no? Nga mahatagan kita sa nakaigo nga response as soon as possible. So ang isa pa gid sa dapat naton diri nga tutukan kag gina-hype sang CHO nga ang pag-ayob lang ang recovery rate manami kag may testimonya na may isa sa pasyente ta fully recovered na kag wala nang marka sa ilawas. So amo nang gusto nga matagaan ning pasis sa CHO nga hindi kita mag-focus sa scare kundi may capability kita nga i-provide ang kinahanglanon sa pasyente kay kung hindi ka lang immunocompromised, taas gid ang rate sang survival kag healing sang wounds sa gina-observe nila nga 21 days of isolation. So may pasyente na kita nga nag-ayo but silingon balik na siya sa normal routine niya kung may trabaho siya kag may clearance na ina siya nga hilway na siya o kung ayo na siya nagpali na ang iya siniya nga monkeypox. So amo na ang gusto man da nga ma-realisar sang CHO nga ang mga nag-ayot ang pasyente hindi nga sa scare lang kita tanan kag anong makita sa picture kundi ini na overcome sang pasyente naton kag amo man ang ilagi nalauman sa mga remaining patients naton nga nagapaayo pa subong jeep. So ayun, with early medical detection, proper medical attention, no, kayang-kaya gigiligyan, no, nga malampuwasan ang ining problema. So again, no, ginapangabay nato ng ugyon sang tanan para malampuwasan ning problema sa monkeypox. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Para sa Radyo Pilipinas, mabiyan, alas 9:37 na sa aga sa ato naman na pagpanubalik. Dugang nga mga balita angot sa inflation sa Western Visayas kag subong pag saylo sa mga IDPs sa La Carlota City kag ang monkeypox case sa Bacolod City. Ini kag iban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahalumdom. Game 1, 2, and Pahaduon, balikat ulo, kita kwetan, may mga sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link.
Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Camp. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Tayo ay tao lang. Pag may hindi alam, magsaliksik, magbasa at humingi ng gabay mula sa mga mas maalam. Pak na pak ang magagandang aral. Hindi sa lahat ng oras ay sa social media at internet natin makukuha ang sagot. Gawing habit ang magsiyasat at matuto mula sa mga eksperto. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Ang sumitsik ay bam-bam-bam, ang sumipol ay bam-bum-bam. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Jessica, maliwanag pa! You did not close the light again. I told you to close it. It's still open. Now look at... Mama, it's turned off, not closed. Oh yeah! Tama si Mother, lalo na kapag di kailangan, pwede namang i-switch off muna ang mga ilaw at iba pang appliances. Also switch to CFL or LED bulbs. Mas makakatipid ka dito at kasing liwanag ito ng karaniwang mga bombilya. Ugaliin din tanggalin sa pagkasaksak ang mga gadgets o appliances tuwing wala sa bahay at maging sa pagtulog. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay, ang switch naman, Mr. Powers. Sino na ba? Ma! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:42 na sa aga. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa iya po nagpamat ka mo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Sa nagligang Biyernes, nagpatawag sa press conference ang PSA Western Visayas kung palabot sa atong mga tagpalamati ang date sa inflation na nagligan nga Mayo. Pag nakalipan natin nga ipabaro sa inyo mga biyan na nagnubo pagit sa 1.5% ang inflation rate sa Western Visayas ang nagligan nga Mayo. Yari pamatian natin ang kabahin sa payag ni Mr. Miguel S. Gallego I sa PSA Western Visayas. Para yung aga sa tanan, i-presentar sa buong ang report sa inflation rate sa Western Visayas para sa May 2025. Hindi nakalagay sa sining nga mga datos ang para sa Negros Occidental Province at Pampanga City.
bangod sa pag-establisar sang Negros Island Region. Ang headline inflation o pagbulag sa presyo sa mga produkto at serbisyo sa rehiyon naghinay sa 1.5% sa bulan sang Mayo 2025. Sang Abril 2025, ang inflation rate na record sa 1.8% kag 4.3% naman sang Mayo 2024. Ang average inflation humalin Enero hasta Mayo 2025 na record sa 2.6% inflation rate. Ang nagapanguna nga rason sa mas malupo nga regional inflation sa Mayo kumpara sa Abril 2025 amo ang mas mahinay nga pagsaka sa presyo sa food and non-alcoholic beverages commodity group nga may inflation rate na 0.3% kag may share nga 73.4% sa paghinay sa inflation sa Western Visayas. Ang mayor nga nag-contribute sa mas malubog inflation rate sa food and non-alcoholic beverages amo ang cereal and cereal products nga may negative 9.0% inflation sa Mayo halin sa negative 4.5% sa nagligad nga Abril. Particular diri ang bugas nga may negative 12.1% inflation halin sa negative 6.5% sa nagligad nga Abril. Ang ikaduha nga may madakong nga bahin sa paghinay sang regional inflation amo ang transport commodity group. Ini nag-record sang negative 3.0% inflation rate sa Mayo kumpara sa negative 2.3% sa Abril 2025. Ang mayor nga nag-contribute sa panaw sa inflation sang transport amo ang subgroup sang fuels and lubricants nga may inflation rate nga negative 11.9% sa Mayo halin sa negative 6.1% sa Abril. Sa overall inflation o headline inflation sa Western Visayas, ang nagapanguna nga nag-contribute amo ang housing, water, electricity, gas, and other fuels commodity group nga may 4.7% inflation rate kag 52.1% share. Ang top contributor sa inflation sa housing, water, electricity, gas, and other fuels amo ang actual rentals for housing na may 5.3% inflation rate halin sa Abril 2025. Ikaduha diri ang electricity nga may 5.6% inflation rate halin sa 5.4% sa nagligad nga bulan. Ang commodity groups ng furnishings, household equipment, and routine household maintenance ang ikaduha nga major contributor. Ini ang nag-record sa 5.8% inflation rate kag may 13.1% share sa overall inflation sa rehiyon. Ang may pinakamadako ang contribution sa inflation sa furnishings, household equipment, and routine household maintenance amo ang domestic services and household services na may 13.8% inflation rate sa Mayo halin sa 13.7% inflation rate sa nagligad nga Abril. Ang naging kabahin mo biyan sa ninpayan ni Mr. Miguel Gallego na Cruz ang Philippine Statistics Authority may kang tanan sa headline inflation rate kung paghulag sa presyo sa mga balaklon kag serbisyo sa Western Visayas sa liglag na Mayo nga nagdangat lang sa 1.5% mas marbo sa 1.9% wala record sa nagligad nga Abril. Samtang sa magpanatong nga balita na kabalhag na mabiyahan ng Bacolod City sa una nga kumpirmado nga kaso sa monkeypox o mpox. Ito sa Bacolod City Health Office kahapon ang pasyente yara sa estable na kondisyon kag parang ginabantayan sa isang health facility. Ang CHO katuwang ang Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital o walang CLMMRH nag-activate na sa ilang mga protocol para sa pagdumala sa maayo ang sitwasyon dahil para masiguro ang kaluwasan sa publiko. Pasiguro man sa Bacolod City Government nakanda na ang tanang ginplastar nila ang mga tikang ginabisuan man ang publiko nga magpabiling nga kalmado para nga obrahon ang proper hygiene sundo ng mga health protocol kag magpakonsulta gilayon sa doktor kung may mga simptoma.
Ang update naman mga biyan sa La Carlota City, kapauli na sa ilang mga puloy-an ang mga IDPs taga-Istar sa Guasang 6-kilometer permanent danger zone. Naman sa mga panawagon ng mga parambalik na sa normal na operasyon sa mga bulutuan na nagserbing mga evacuation centers sa sunod sang 6 kabulan. Dalawa ang paggamit sa evacuation centers ang La Carlota South Elementary School 2, La Carlota North Elementary School at La Carlota City College Cubay Campus. Sang malawig na tion mga biyan ang nagresulta sa paglimita sa face-to-face classes sa mga estudyante sa dulang kadlaw kada semana. Sige, umara mga biyan ang pagpanubalik sa full face-to-face classes sa tanan nga bulutuan sa La Carlota City. Sa interview sa Radyo Pilipinas kay La Carlota City Schools Division Superintendent Dr. Ernie Miranda, kinpabutyag sini nga sa piyak nga nahampan niya ang sitwasyon sa mga apektadong residente. Importante man nga matutukan ang pagtuon sa mga estudyante, ilabi na nga madamo ang natumod na may problema sa pila ka competency. Nagapati si Dr. Miranda nga sa naging lihok sa lokal na panguluhan, natagan sila sa oportunidad na masolusyonan ang pila ka gap sa pagtuon sa mga estudyante. Ang tang sa ato ng mga minimum wage earners, good news gid mga biyan. Pangod ginsugura na ang pagbaligya sang 20 pesos nga bugas diri sa syudad sang Iloilo para sa mga minimum wage earners. Benteng bigas meron na project ginunsar sang mga regional office sang Department of Agriculture, National Food Authority, kag Department of Labor and Employment Condole para sa mga minimum wage earners sa rehiyon. Target sa dole nga mabuligan ang 4,500 ka empleyado halin sa 33 ka kumpanya sa Western Visayas. Kada mamugon, mahimong magbakal sa tugtog 10 ka kilo sa barato nga bugas kada bulan. Kabayan o madamugid ang makabenepisyo kag maka-enjoy sa sining barato nga bugas para sa mga minimum wage earner sa Western Visayas. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:51 na sa aga. Balik ito sa oras, kinabilin sa ato sining pagpangalagad. Rinagi naman ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Lunes, Hunyo 16, tuwing 2025. Ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio at Mr. Rochelle Jones Montahero sa transmitter. Ako naman ang inyong inalagad, JP Herbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo